Disgrasyahan tayo ng output tuloy. Ayan. Ngayon, nagpalit na ako ng mga jumper, ganun pa rin. Nag-check ko na lahat. Na-check ko na lahat ng mga resistor. Kinumpara ko na dito against dito sa may kabila. Ayun, wala akong mahanap na sira. Yung maliliit na transistor, chinik ko na. Chinik ko na yan. Binaklas ko siya pa isa-isa tapos chinik ko. Buo siya. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video. Bali, ito, magos ulit. Tapos ko lang gumawa nitong magos na PO na 1-2. Tapos ko lang gawin ito. Ito, taga Bicol yung may-ari nito. Ang issue, basag yung tunog yung channel 1. Tapos yung kabila is nagpo-fault or nagpo-protect. Tapos ito naman, taga Valenzuela. Sana tama ako. Alam ko, taga Valenzuela may-ari nito eh. Ayan, una sa lahat, magpapasalamat muna tayo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. And then, shoutout sa inyo. Agos na, ito naman, modelo nyo, PO22. Ayan, mas mataas yung numero ito against dito. 1-2 lang ito, 2-2. Pero maliit ito. Maliit yung transformer. Yan, kaya dinala ito dito sa atin. Ang issue is naka-clip. Parehas naka-clip ito. Clip, ba't clip yung nakalagay? Tingnan natin sa isa-isa. Ito tama naman to. Clip naman Bakit clip? Ayan, nakaklip yung dalawang channel. Ito, balikon na lang to. Continuation na lang kasi ginawa to ng isang tropa ko na nag-extra nito sa akin. Ginawa na niya ito eh. Bali, tutuloy ko na lang kasi nakabalandra na yung board. Hindi tumawag na sa atin yung may-ari. Sisingit natin. Ang issue nga nito, nakaklip yung dalawang channel talaga. And then pinagawa na niya sa iba ito eh. Hindi lang din ulit nadali. Hindi siya nadali ng mayos. Kaya dinala ulit ito sa atin para ipakondisyon. Ito yung mission natin for today's video na sana mapatino natin and then maibalik natin sa maayos na kondisyon yung unit ni sir. Yan, ito nga binaklas na niya. Dalawa kasi tin-troubleshoot na niya. Ayun, bago natin simulan to, siyempre promotion muna tayo agad sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakihit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, simulan na natin. Kung nga sa inyo kanina na tin-troubleshoot na. Clip, walang may DC out dito sa may kabilang channel nito, may DC out ito. Nung tin-trouble ng tropa ko, may DC out. Tapos dito, same din. Tapos, ang ginawa kasi ng unang gumawa nito, pinix bias nila. Pero yung fix bias na nakalagay, ngayon sa ito, buti na itabi pa dito. Ito, dalawang 1K, tapos may 33K sa gitna. Kasi yung bias na nakalagay dito, ito pinix na rin to eh. Kasi sabi ko, i-fix mo na lang din. 100 ohms lang naman nakalagay dyan eh. 101, ibig sabihin 100 ohms. Yan, ngayon binago namin, sabi ko sa tropa, baguhin mo na lang. Kasi ito 1K yung nilagay, dalawang 1K tapos may 33 sa gitna. Kaya walang bias dito. Ngayon, nung pinix ng tropa, yan, shoutout sa Mega, banatan ko na muna itong unit na to para tapos na. Ako na lang muna ba. Ayan, ang ginawa yung 100 ohms. Ayan, ganyan yung style. Sana tama yung ginawa namin kami banatan tayo ng mga master dyan. Ayan, ito pa nga sinapinan nila kasi dito nila nilagay yan eh. Ayan, dito nakalagay, ginanyan nila tapos sinapinan dito sa ilalim. Ngayon, nung chinik ng tropa to, nagiging normal yung bias dito, nasa 0.4 yung bias, naging normal. Dito naman, naka-fix bias na siya. Ngayon, naka-fix na rin eh. Same lang din naman to dito. 100 ohms. Pero wala pa ring bias. Wala siyang bias. Pero nagiging normal dito. Nagiging normal na siya. Natanggal na yung clop. Natanggal na yung clop dito. Kasi nakaklop nung una yan eh. Ayun, bali ito na lang yung susuyurin ko. Yung channel 1 na ito. Kung bakit wala siyang bias. Siguro dito subok-subok. Sukat dito kasi ito kung sabihin natin okay na ito para makuha natin yung kung ano yung problema dito sa may kabilang channel. So ngayon, stay tuned na lang kayo. Kapag nakuha ko na siya, ipakita ko na lang sa inyo kung and then sabihin ko sa inyo kung ano yung nagiging issue, kung bakit wala siyang bias against katulad dito sa isa na meron.
Para hindi na umaba yung walang kwentang vlog natin. Ang bira. Pinahirapan talaga ako guys. Ito, ang ginawa ko kasi ayan, yung mga kalawang ng mga jumper na yan. Tinanggal ko katulad sa ginawa ko dito sa Maysa. Diba, may video ako nito, tinanggal ko yung mga kalawang dyan. Ganon din, ginawa ko rito, tinanggal ko yung mga kalawang. Negative. Ayaw pa rin talaga. Ayun, yung jumper nyo, puro bago lahat to. Ayaw pa rin, hanggang sa lintik niya, na-disgrasya ko yung output. Ayun, bago yung output. Dito namin isang pares, oh. Mahaba na yung paa, oh. Na-disgrasya ko, pag sundot ko, nagkadikit. Kaya yun, oh, may team sa may kabilang paa, oh. Pag sundot ko ng tester ko, nagkadikit yung dalawang tester ko. Di nagapan ng valve. Dali, na-disgrasyahan tayo ng output tuloy. Ayan. Ngayon, nagpalit na ako ng mga jumper, ganun pa rin. Nag-check ko na lahat. Na-check ko na lahat ng mga resistor. Kinumpara ko na dito, against dito sa may kabila. Ayun, wala akong mahanap na sira. Yung maliliit na transistor, chinik ko na yan. Binaklas ko siya pa isa-isa tapos chinik ko. Buo siya. Tapos sabi ko, saan kaya yung sira nito? Kasi halos na-check ko na lahat, wala pa rin bias to, ah. Hindi pa rin tumatakbo yung bias. Ang ginawa ko, dahil nabuisit ako, pinalitan ko na lahat yan. Hindi ko mahuli pa isa-isa eh. Ngayon, pinalitan ko na lahat. Yan, oh. Tingnan nyo. Yan. Kaya tingnan mo yung paa, oh. Bago, kausli lahat to. Kasi bago lahat yan. Nadali ko siya. Mayroon talagang ganon. Mayroon talagang mga transistor na yung, lalo sa maliliit, yung tridor na transistor. Pag chinik mo siya, mag-chinik mo siya, buo siya. Pero pag nakakabit na, diyan siya nagmamalfunction. Kaya minsan, ilang piraso lang din naman yan eh. Palitan mo na lahat. Yung naiwan nga lang ito, dalawa dito, hindi ko pinalitan yan, no. Pwede rin naman yan, pa isa-isa ka. Palit ka ng isa, testing, palit ka ng isa, testing, hanggang sa makuha mo. Pero ako, diskarte ko na lang. Pinapalitan ko na lahat yan. Marami naman ako transistor maliliit eh. 5401 tsaka 551 lang naman yung value niyan. Ngayon, naging okay na. Tapos pinalitan ko na rin yung output, oh. Ito yung output na nadali, oh. Disgrasya natin, sayang. Nadalihan tayo ng output pa. Okay lang yan, kasama sa trabaho ng pagiging technician yan. Ngayon, pwesto ko lang, ha. Teka lang. Ayan, nakapwesto na siya. Nakakabit na tong dalawa. Ito, nakakabit na rin ito. Para diretso sukat na tayo. Tapos mamaya, ipakita ko sa inyo kung paano yung diskarte ng pag-fix bias na tatlo yung paa na hiwalay. Unlike sa ibang mga amplifier na pinapakita ko sa inyo, di ba? Tatlong paa nun, pero dalawa lang yung isasabitan mo ng resistor. Ito, tatlo to. Sa ngayon, ito lang muna. Okay, sukat tayo, ha. Ayan, nakaprotect. Tayo nyo lang. O, ayan, nag-normal siya. Ayun, yung tester natin naka-range ng 2.5. Dito tayo. Ingat tayo kasi baka maputukan na naman tayo. O, ayan siya, nasa 0.4. Medyo masilaw lang kasi may ilaw yung flashlight. May flashlight yung camera natin. Yung madilim pwesto natin eh. Dito, o, normal na siya, o. Ayun, dito, ito, o, pares lang, o. Dito, normal na, may mga bias na. Ang next na gagawin natin dito ay siyempre lagyan natin ng audio to, and then balik natin sa mic sync. Napapansin nyo ba? 1 pair lang siya, di ba? Kasi ito, drive ba ito? Parang hindi eh, parang output na. 2 pairs lang siya. Meron siyang abang na dalawa, oh. Akala ko sa mga ace lang yung merong ganong abang-abang. Pati pala dito sa may magos meron din. Baka sabihin nyo, tinanggalan yan, ah. Wala talaga siyang bakat ng hinang, oh. Butas talaga siya, dangko. Pwede siya lagyan. Na 2 pairs lang naman yan. Maliit lang transformer niya, oh. Teka lang. Supply niyan. Oh, 50 lang, oh. Kung makita nyo. Teka lang, ha. Naka-gimbal tayo, eh. Ayan, oh. 50 lang, oh. Oh, 50, 050 lang. Parang 737 lang. Na akma lang yung 2 pairs. Akma lang yung 2 pairs niya. Ngayon, ito yung sabi ko sa inyo. Yung pag-fix bias. Kasi naka-fix bias na ito. Yan. Kasi sira yung trimmer. Yung sabi ko sa tropa, sabi ko i-fix bias mo na yan.
para kuan na. Kasi kung papalitan natin ng normal, yung mga typical na trimmer ngayon or trim pot ngayon, hindi tumatagal yun. Ito guys ha, para disclaimer lang ha, baka mamaya banatan na naman tayo ng mga dihamak na mga gagaling dyan, sabihin ba't ginagawa natin ito. Kasi laging may komento sila dun sa ginagawa nating fixed bias. Kaya lang naman natin ginagawa yung fixed bias dahil nga yung trimmer na nabibili ngayon walang kwenta na. Matayog na yung 6 months, sira na agad yun, magbabago na yung resistance no, hanggang sa magkakaproblema yung amplifier nyo. Kaya ginagawa natin, ipi-fix bias na lang natin. Pero yung fix bias naman kung ano yung original, yun rin naman dati, yun rin naman ang nilalagay natin eh. Ayan, balik tayo rito. Ito yung diskarte. Yung trimmer na nakalagay dyan, wala natin na itapon na ng tropa kasi kahapon. Karang araw pa to ginawa eh. Bali, kuha ko lang to, sinalo ko lang. Ang nakalagay kasi na trimmer dyan is 101. Value nun, 100 ohms. Kaya, diskarte dyan, sabi ko sa kanya, try muna sa dalawang 100 ohms. Na yun, nadali naman. Sa full naman sa 100 ohms kasi 100 ohms naman nakalagay. Saan ba yun? Ito to. Yan, itong paa na to, tatlo na to. Kung titingnan nyo, hiwalay yan ha. Isa dito, tapos dito hiwalay. Yan, hiwalay di ba? Ganon din dito, hiwalay din yan. Kaya ang gagawin mo, dito yung dalawang paa, tapos dito yung isa. Sana masundan nyo ha. Huwag nyo napansinin yung daliri natin na may tape. May sugat tayo dyan eh. Tapos dito naman yung isa. Same lang naman proseso sa may kabila. Tingnan nyo, kaya tingnan nyo. Yan. Dalawang 100 ohms yan. Oh. Sana makapagbigay ideya ko ha. Sa mga medyo bago-baguang technician pa lang tulad natin. Kaya sa mga master na basic lang sa kanila yan. Puntawan na lang nila ito. Same din sa may kabila. Ganon din ginawa natin dyan. Ayan oh. Dalawang 100 ohms din yan. Pero kung may makuha kayong original na trimmer, palitan nyo ng bago. Palitan nyo ng trimmer na bago. Or di kaya kung meron kayong, kung gusto nyo talagang ibalik sa trimmer na yung trim pot talaga, palitan nyo. Kanya-kanya lang, diskarte lang naman yan. Akin lang naman, binibigay ko lang naman na idea yan sa mga gustong i-fix bias or either nasa bukid kayo, wala kayong makuha ng trimmer, edi ganyan diskarte gagawin nyo, di ba? At least binibigyan ko kayo ng idea. Yan, Phoenix bias din to ng unang gumawa. Ito nga nilagay nila oh. Alayo. 1K ang nilagay tapos naglagay sila ng 33K sa gitna. Kaya lalong nawalan ng bias ito. Yung dito na side na to, ang nakalagay dito is trimmer talaga rin. Kaya doon ko nakita or doon ko nasabi na 101 yung nakalagay. Kasi yung dito 101 pa nakalagay diyan eh, dalawa. Yung dito, pinix talaga nila to. Tapos ito yung nakalagay oh. 1K na medyo lumayo. Kaya nawalan ng bias ito. So ngayon, dahil may bias na siya parehas, lagay ko na siguro sa heatsink. Diretso lagay na sa heatsink, wala na. Kung may problema pa, di baklasin na lang natin ulit. Ilang tornilyo lang naman yan eh. So stay tuned lang kayo. Ibalik ko na yung board sa may heatsink niya. Madali lang, mabilis ng pagpalit kasi 4 na piraso lang yung transistor niya eh. 4 na piraso lang kabilaan. Ayan oh. Tama lang naman kasi 50-050 lang naman siya eh. Ito yung kabila. Oh, yan yun yung pinix natin ha. Baka sabihin nyo dinadaya ko kayo. Wala wala tayong binago dyan. Yan pa rin. Yan pa rin siya. Ito nakita ko na pala. Ito to. Yan, ito pala. Ito pala yung kanya, trimmer nyo. Lumang-luma na siya. Kapag itis mo to sa may tester, wala nang continuity. Wala na siya. 101. 100 ohms. Yan, sana nakapagbigay ideya ako ha. Ngayon, gagawin natin, maglalagay tayo ng audio. Ito, nagkabit na ako ng speaker. Yan, may dalawang speaker na nakakabit ito. Isang sub, yan natakpan, tapos isang tweeter. Tapos, yun audio source natin, nagkwan. Okay guys, bali ito, yung nakaload natin na audio, maandar na, ang problema, control sira. Ayan oh. May audio na siya. Ang problema sira rin, no? Twitter, ito ang kabila, oh. Ayop na motor. Ano?
So ngayon, okay na yung audio. Meron na, tumutugtog na siya. Ang problema pa is yung mga control. Magpapalit pa tayo ng mga control nito. Lumang-luma na yung control niya, oh. Oh. Yan, akala mo naligo na sa putik. So ngayon, stay tuned lang ulit kayo. Bali, papalitan ko lang muna itong dalawang control para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Okay na yung amplifier natin dito, yung mainboard, okay na. Meron ng audio. Yun na lang talaga yung kulang, yung control na lang. So ngayon guys, bali, eto. Napalitan ko na ng control. Yung control niya is ito, lumang-luma naman na talaga, oh. Saan ba ito ang isa? Eto. Yan, 103, 10K. 10, tapos add ng 3 0, 10K. Yan. Ang problema, ito is may gatla. Mayroong to. Ang sa atin is half moon. Yan, naka-half moon siya. Gagawa na lang natin ng paraan to para mapasok yung knob. Kasi wala tayong ganito eh. Wala tayong ganito na mayroong groove. Ito may groove kasi ito, oh. Para magtaka yung may-ari na nilagyan natin na walang groove. Diskartehan na lang natin, ah. Yan, ito na. Tapos konting linis na lang to. Kailangan mag-ingat sa paglinis kasi ginain na ng kalawang. Tapos mahirap. Buti hindi ko pa na-tornilyo ito. Mahirap siya dukutin dyan, no? Tornilyuan. So ngayon, babalik ko lang yung mga knob. Tapos itong control ng board natin para ma-audio test natin ulit kung okay na. Ibalik ko na yung panel ng volume control. Yan, oh, ginawa na lang natin ng paraan para wala lang nangyari. Ang kulang na lang talaga dito is tornilyo na lang. Yan, oh. Hindi pa nakatornilyo. Mamaya na lang yan pagkatapos na yung vlog natin para hindi na umaba yan. Ulit. Oh, okay. Kanina pag on mo may marinig agad na tugtog eh. Ito wala na, oh. Oh, okay na. Wala na sa garak, oh. Okay. Makapirate tayo. Yan lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Okay na, napalitan na natin ng bagong control to. Wala nang sagarak, and then pag i-off mo is naka-off na rin yung control niya. Ito yung pinapalitan natin, oh, luma. Tapos, ayan na, malinis naman na eh. Kulang na lang, istornilyo na lang talaga. Tapos, yung issue, yun nga, walang bias dahil sira yung sa trimmer sa may biasing niya, yung pinix natin. Ayan, sir from Valenzuela City. Okay na yung Magus na PO-2200 na professional power amplifier mo. Okay na, may audio na, back to normal na. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ayun, promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin, always on the go na, 24/7. Sa mga gusto magpa-prepare along sa Oyo, Quezon City, number 41, Don Julio Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.